Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte gusto raw sana ng bloodbath. Kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. House Speaker Martin Romualdez bumuelta sa mga nagsasabing pinupolitika ng Kamara ang impeachment. Giit niya, minadali ang paglibing sa kaso. Mga buto ng tao na nababad sa Taal Lake pinasusuri ng DOJ sa mga eksperto ng University of the Philippines para malaman kung match ang DNA nito sa mga nawawalang sabongero. Pangulong Bongbong Marcos ipinaliwanag kung bakit hindi niya nabanggit sa SONA ang tungkol sa online gambling. Lalaking nagluluto, nasabuga ng LPG, lapnos ang halos buong katawan. At sa showbiz, Frontline Showbiz, Kyle Echari, derechahang sinagot ang mga nangiintriga sa kanila ni Piolo Pascual. Gusto raw sana ni VP Sara Duterte ng isang bloodbath, kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. At live po mula sa Davao City, aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang bise sa gitna ng isyong impeachment? Bok, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ito ang sagot ni VP. Well, yes, ang ato ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Ayon pa sa bise, masaya ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case, na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Kinumpirma na rin ni VP Sara na pinagbawalang makabisita ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanlet Avancenia sa detention facility sa The Hague. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Ms. Hanlet Avancenia. Bok, huling aktibidad nga ngayong araw ng BC ay ang pagpupulong niya sa mga barangay kapitan ng lungsod sa loob nga ng Davao City Hall. Ngayong gabi din nakatakdang babalik or lilipad patungong Maynila ang pangalawang Pangulo. Bok. Okay, Bill, ang sabi nga sa inyo ni VP Sara, she wanted all the evidence from both the prosecution
and the defense na mailabas sa publiko just to clear her name. But of course, wala siyang control dun sa ebidensyang maaaring ilabas ng prosecution. But what's stopping her from releasing to the public lahat ng ebidensya niya to dispute yung mga allegations ng prosecution? Kumbaga, yung lahat ng ebidensya ng defense. Bok, tamang ka nga dyan. Ayon nga sa naging panayam natin kay VP Sara kanina, matapos nga itong Thanksgiving Mass sa selebrasyon ng Kariwan Festival, sinabi ni VP Sara na gusto na talaga niyang linisin ang kanyang pangalan hinggil dito sa issue na ipinupukol sa kanya. Pero ayon sa kanya ay hindi pa panahon ngayon para sa ganong bagay. Bok. Bril, ako isa lang. Aware naman si VP no na yung pag-archive o yung pagpatay sa impeachment case is ngayon lang yan. Kasi kahit yung kanya mga kakampi sa Senado, ine-expect na by February 6, meron talagang maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. So anong sabi niya dyan? Mian, alam mo, alam na ni VP Sara higil sa pag-archive nga ng impeachment case laban sa kanya. But according sa kanyang kampo, ay pinaghahandaan pa rin nila ng kanyang defense team kung ano man ang posibleng mangyari sa susunod na mga taon. Kasi nga posibleng maghahain pa ng impeachment case laban sa kanya sa 2026, 2027 or sa taong 2028. Sa ngayon ay nakahanda ang kampo ni VP Sara anuman ang mangyari. Maraming salamat, Bril Montalvo. Kaugnay po ng balitang yan, pinapadisqualify si ICC Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Formal lang inihain ng Duterte Camp ang hiling na yan sa ICC. Ipinunto ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na si Khan ay dating abogado ng ilang biktima ng drug war. Ibig sabihin, may malalim at tagong conflict of interest na maaring makaapekto sa integridad ng investigasyon. Ang masaklap pa, hindi ito isinapubliko agad ni Khan. Kaya ang tanong ng kampo ni Duterte, paano magkakaroon ng patas na hustisya kung ang mismong taga-usig ay may itinatagong bias? Dead but not buried. Ganyan daw ang estado ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero posible pa raw yang buhayin kung mababaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang aking report. Wala ng impeachment trial na mangyayari sa ngayon. Sa botong 19-4-1, ini-archive o isinantabi na ng mga senador ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mga senador na bumoto pabor sa pagpapa-archive ng kaso, kailangang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case. Immediately executory din kasi ito o kailangang agad na ipatupad. Giit ni Senator Amy Marcos, maituturing ng patay ang impeachment pero pwede pang mabuhay ulit. Dead, but it's not really buried. Pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pero sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, hindi madaling buhayin ang pinatay na. Sabi ng mga kasama ko, wala ka jurisdiction, pero in-archive. O, yun, sabihin mo, mahirap ng bulutin yun. Base sa desisyon ng SC, void ab initio o wala nang bisa simulat sa pool ang impeachment, kaya wala raw talagang jurisdiction dito ang Senado. Yan ang naging basihan din ni Senate President Chis Escudero, kaya siya bumoto pabor sa pag-archive nito. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. Bukod kay Escudero, yes vote din ang mga magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senator Mig Zubiri at Rodante Marcoleta, pati ang Duterte Bloc ni Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Tutol sina Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Tito Soto. Nag-iisa namang nag-abstain si Senator Ping Lacson. Nakatext naman daw ni Senator Amy si VP Sara matapos ang desisyon ng Senado kagabi. Basta salamat sa Panginoon. Sa ngayon, nakasalalay sa magiging desisyon ng Supreme Court sa apela ng Kamara kung mabubuhay o tuluyan ang ililibing ang impeachment case ni VP Sara.
Minadali raw ang paglibing sa impeachment. Ayon po yan kay House Speaker Martin Romualdez. Pati ang ilang grupo, dismayado at napa-thumbs down sa Senado. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Tumayo at isa-isang nag-thumbs down sa loob ng plenaryo ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at Akbayan. Pagpapakita yan ng kanilang pagkadismaya sa desisyon ng Senado na i-archive o isantabi ang impeachment complaint. Pinalabas sila ng plenaryo. Ang thumbs down na yan, ginawa rin ng grupo ni ML Party List Representative Leila De Lima na kababahala raw ang aksyon ng Senado. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Bakit sila nagmamadali? Nakakahiya itong ginawa ng Senado at sa dulo napatunayan nila na indeed sila nga ay Duterte Senate. Maging si House Speaker Martin Romualdez hindi natuwa sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ibinaon daw ng Senado ang articles of impeachment kahit hindi pa naman final ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang kaso. Nakikita rin daw ng SC ang seryosong argumento ng Kamara, kaya nga nirequire nila ang kampo ng bise na magkomento. Tanong ni Speaker Romualdez, bakit ba kasi nagmamadali? Ginamit daw ng Kamara ang kanilang kapangyarihan ng naaayon sa batas. Hindi raw para umatake, kundi para humingi ng sagot at paliwanag na kailanman ay hindi ibinigay ni VP Sara. Binigyang diin ng mga kongresista ang bigat ng mga isyong kinasasangkutan ng bise. At yung taong bayan po ay nanatili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Ang issue po dito ay accountability. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Wala pa mang desisyon ang SC sa nakabinbing motion for reconsideration kaugnay ng impeachment complaint. Maghahain daw ulit niyan ang Makabayan Block. Ang kampo naman ni VP Sara kasalukuyang pinaplantsa ang kanilang sagot sa desisyon ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagpasaklolo na ang Department of Justice sa University of the Philippines para muling ipasuri kung may DNA sample sa mga nakuhang buto ng tao sa Taalik na maaring tumugma sa mga nawawalang sabungero. Sa gitna niyan, may mga general na rin na iniimbestigahan sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inilabas ng Department of Justice ang larawan ng mga kalansay na na-recover ng mga sumisid sa Taalik. Nakuha ang mga ito simula July 29 hanggang August 4 sa kasagsagan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang bungo na nangingitim na at may kasama pang mapuputing ngipin. Mayroon ding mga buto na tila mula sa binti at braso. May nakuha ring isang sako na naglalaman ng pira-pirasong spine at ribs na posibleng galing umano sa iisang katawan. Ang isang biyak na bungo naman na nakuha nitong July 31 ay nakabalot pa ng puting tela. Pero una nang sinabi ng PNP na walang DNA sample na nakuha sa mga butong ito dahil sa tagal nitong nakababad sa tubig at maaaring kontaminado na. Pero ang Department of Justice umaasang may makukuha pa ring DNA sample sa mga ito. Kaya hihingi na raw sila ng tulong sa Anthropology at Forensic Pathology Department ng University of the Philippines. The Secretary still believes we would like to get the best experts, the best minds, the best technology for us to be able to get to the bottom of this. Mataas din daw ang tsansang makakuha pa ng DNA sample mula sa mga ngipin. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. But we also know that behind the tooth, meron po talagang very potent dyan na area where you can get DNA. Pero hindi kasama sa loob ng isang sako ang bungo, kaya posible raw na hiwa-hiwalay na ang parte ng katawan bago pa ito ilagay sa sako at itinapon sa lawa. Bukod sa mga bungo at buto, may mga damit din na nakuha, gaya ng t-shirt, pantalon at mga panloob. Ipinakita na raw ang mga damit sa pamilya ng mga missing sabongero. Wala pa kaming nakuhang advice pa sa kanila, no? Kung sa tingin nila po ay
familiar yung mga damit. Pwede rin daw kuhanan ng DNA ang mga buhok kung mapatunayang galing ito sa tao. Sa ngayon, higit 20 pamilya na ang nagsumite ng kanilang DNA sample. Welcome din daw na magbigay ang mga pamilya na umatras na sa kaso. If we are able to identify that the person that we are looking for and that we assumed was already dead is exactly this person, at mapapalakas po talaga ang kaso natin. Bukod naman sa 12 polis sa sinuspinde, may mga general na rin na iniimbestigahan ng NAPOLCOM na posibleng sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Marami pa pong ibang pangalan na hindi pa lumulutang na ating iniimbestigahan at marami pang ibang pangalan na matataas na ranggo na ating sinisilip. Tumanggi muna ang NAPOLCOM na idetalye ang posibleng pagkakasangkot nila sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw sinama ni Pangulong Marcos sa SONA ang isyu ng online gambling dahil hindi pa raw ito na pagdedesisyonan. Kabilang daw sa gusto makausap ng Pangulo, kaugnay ng isyu ay mga obispo at pare. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Isa sa mga puna sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi nito pagbanggit sa problema ng online gambling. Paliwanag dito ng Pangulo, hindi niya ito isinama sa SONA dahil wala pang malinaw na desisyon dito ang gobyerno. Katunayan, plano pa nga raw niyang magpatawag ng pulong tungkol dito at kabilang sa mga gusto niyang makausap ang mga obispo at pare. I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. We are talking about marami tayong naririnig from the CBCP. So, sama natin sila. Sa kanyang ikatlong podcast, sinabi ng Pangulo na hindi naman gaya ng Pogo ang online gambling. Naging pugad kasi ng krimen ang Pogo kaya malinaw na dapat itong ipagbawal sa bansa. Hindi raw ganito ang sitwasyon sa online gambling. We're trying to solve is that na hindi, yun na nga, hindi malubog sa utang ang yung mga hindi naman, wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Di man kasama sa SONA ang online gambling, na ipagmalaki naman ang ginagawa ng gobyerno para solusyonan ang problema sa transportasyon. Kabilang sa mga ibinida niya ay ang biniling Dalian trains mula China na nagagamit na ngayon matapos ang 10 taong pagkatenga dahil sa compatibility issues. Nariyan din ang ginagawang subway na una sa Pilipinas. Ang usually sa planning, dapat ang commute should not be more going to work at saka pag-uwi. Dapat hindi yung one way hindi dapat lumampas sa 1 oras. That's the goal. Itataya rin umano ng Pangulo ang pangalan niya sa eGov app. Importante raw kasing merong ganitong app ang gobyerno para lalong mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo ng iba't ibang ahensya. Lalo't mas uso na raw ngayon ang online transactions kesa pumila o tumawag sa mga hotline. Sinasabi, walang sumasagot doon sa telepono. Wala nang tao talaga. Wala nang tao. You don't talk to a person. You just do lahat ng gagawin mo digitally. So sabi ko, dapat yung app natin, yung eGov app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGov app. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Isang kaso ng leptospirosis kada oras ang naitatala sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City mula pa kahapon. Dahil dyan, sobra na sa kapasidad ng emergency room ng naturang ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. 4 na araw nang nakakonfine sa ospital ang 32 years old na si Mike matapos lumusong sa baha sa Taytay, Rizal. Ang akala niyang trangkaso lang, severe acute leptospirosis na pala. Lumusong lang ako sa baha and then mga kinabukasan po, sininat na ako. Meron na isang alipungan na gumaling. Yun na, doon na po. Di ko po akalain na tatamaan talaga ako. Kaya ngayon, isa si Mike sa halos 50 pasyenteng may leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Simula raw kahapon, isang kaso ng leptos ang naitatala na roon kada oras. Nitong nakaraang 2 hanggang 3 araw raw, dinagsa ng mga pasyenteng may malubhang kaso na ng leptospirosis itong National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang problema, overcapacity na raw ang kanilang emergency room, kaya ang isang gym dito ginawa na ring lepto ward.
Karamihan daw sa mga pasyente nasa 30 anyos pataas. 5 bata rin ang tinamaan. Ang mas ikinababahala pa ng NKTI, hindi agad nagpapakonsulta ang mga tinamaan ng lepto. Kapag malubha na, saka lang nagpapaospital. Madami sa kanila dumadating sa amin, baksak ang blood pressure na. No? So hinahabol natin, alam na natin pag baksak ang blood pressure, kulang ang daloy ng dugo sa mga vital organs tulad ng utak. And madalas rin, as mentioned by ma'am, meron kami mga pasyente talaga nagle-liver failure kasi isa sa manifestasyon, naninilaw sila. Umaabot na rin daw sa puso ang epekto ng sakit kaya mas dumarami pa ang mga namamatay sa leptospirosis. Sa tala ng NKTI, 9 na ang nasawi sa leptos sa kanilang ospital simula nitong weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Bumaha sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa ulang dulot ng low pressure area. Umapaw ang tubig sa Bagunot-Ibulo Bridge dahil sa sunod-sunod na ulan. Nabidyo naman ng waterspout o ipo-ipo sa dagat ng Sabtang, Batanes. Ayon sa Pag-asa, nasa West Philippine Sea na ang LPA at mataas ang tsansa nito na maging bagyo. Sakaling maging bagyo sa loob ng PAR, ito po ay tatawaging Fabian. Nagpapaulan ito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales. Bukas ng gabi o Sabado ng umaga ito makikitang lalabas ng PAR. Pero posible pa rin ang thunderstorm sa hapon sa Mindoro Provinces, Bicol Region, ilang lugar sa Central Luzon, Cordillera, Cagayan, Caraga at sa Kabisayan. Samantala, isa ng tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR. Ayon sa Metra, posible itong pumasok sa PAR sa Lunes o sa Linggo. Showbiz Tonight na tayo. Confirmed ng single si Bella Padilla. Sa isang interview, inamin niya na hiwalay na sila ng kanyang Swiss-Italian na boyfriend na si Norman Bay. Pag-amin pa ni Bella, nitong January pa sila break. Almost 5 years din sila. Mutual decision daw ang breakup. Isa raw sa factors ay ang desisyon niyang bumalik sa Pilipinas matapos manirahan sa London. Sabi pa ni Bella, open siya sa new love. Sa ngayon, busy si Bella sa promo ng latest project niyang 100 awit para kay Stella. From Bella, lipat naman tayo sa co-star niya sa film na si Kyle Echari. Nagsalita na si Kyle sa mga nagli-link sa kanya kay Piolo Pascual. Magkapatid lang daw sila. Sa press conference ng kanilang pelikula, iginiit ni Kyle na mali ang iniisip ng mga tao sa kanila ni Piolo. Sabi pa niya, he is a brother, a best friend of mine, quote-unquote. Matatandaang nagtrending ang ilang vacation photos ni na Kyle at Piolo together. Nagsama rin sila noon sa primetime serye na Pamilya Sagrado. Walang lipatan, may mga ichichika pa ako later. Susunod, Senador Amy Marcos at Speaker Martin Romualdez nagkakapersonalan na. Pagnanakaw ng kable sa gitna ng sunog sa Happy Land sa Tondo, Maynila, sapul sa video. Lalaking nagluluto, nalaptos ang buong katawan matapos masabugan ng LPG. At magkapatid na Aljur at Vina Brenica sasampahan ng reklamong breach of contract. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuhayan kahapon ng madaling araw sa FB Harrison sa Pasay City. Isang lalaking pabalik-balik tila may binabalak. Maya-maya pumasok siya sa barberya at tinakpan ng karton ng CCTV. Nang mahulog ang karton, nakatakas na ang kawatan. Natangay niya ang isang laptop. Hinalang dayo ang magnanakaw na pinaghahanap na ngayon. Palitan ng House Speaker, yan ang iminungkahi ni Senator Amy Marcos. Kasunod ng anyay pinulitikang impeachment kay VP Sara. Buwelta naman ng ilang kongresista, hindi sila bababa sa level ng senadora. Narito ang aking report.
Sa hinaba-haba kong Mapang-asar ang mga birada ni Senator Amy Marcos sa anyay paggamit sa impeachment para politikahin si Vice President Sara Duterte. Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Walang binanggit na pangalan ang senador kung sino ang tinutukoy niyang dambuhalang sanggol. Pero kalaunan, nagpasa rin siya kay House Speaker Martin Romualdez. kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Sa press conference kanina ni Senator Amy, tinanong siya kung bakit niya inaatake ang pinsan niyang si House Speaker Romualdez. Pero sabi ng senadora, nagsasuggest lang naman daw siya. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. May nakarating din daw sa kanyang balita na may ilang nag-aabang na mapalitan si Romualdez bilang speaker pero hindi raw nakakuha ng basbas mula sa Malacanang. Matatanda ang bago ang SONA, landslide ang 269 na botong nakuha ni Romualdez para manatili siyang speaker. 34 ang nag-abstain. Sa kabila naman ng mga birada ni Senator Amy, giniit niyang walang hidwaan sa kanilang pamilya. Wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo. Wala raw away pamilya pero biro ng senadora. Marami akong apelyido ngayon. Pwera lang Romualdez muna, ha? Nagpaumanhin na muna ako sa nanay ko. Sa isang pahayag, nilinaw ni Speaker Romualdez na hindi pa mumulitika ang pagsasampa ng impeachment complaint. Nakaangkla raw ang impeachment sa mga verified na ebidensya. Sa kabila niyan, pinotakte pa raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon. Ganyan din ang ipinunto ng ilang kongresista. Kung namemersonal daw ang iba, hindi raw sila bababa sa ganyang level. To make patol is human, to deadma is divine. So, deadma na lang kami. Our next strategy, kailangan bang may recalibration sa pag-exact? Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng sinasabing assassination plot laban sa kanya. Anya, nag-iingat siya sa mga banta sa kanyang buhay. Mula India, nasa frontline ng balitang yan, Mobile Journal Julie Baisa. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? I don't know. You have to be careful. But then, you know, in my position, there always is some kind of threat. And we take them all very seriously. Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missiles ng Pilipinas mula sa India. Pero paglilinaw ng Pangulo, we are simply reacting to the challenges that we are facing. Those challenges, those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Napag-usapan din daw ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kani-kanilang boundary sa China. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Gusto raw ni Pangulong Marcos na bumuo ng koalisyon ng mga bansang may parehong pananaw pagdating sa teritoryo at soberanya. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Julie Baiza ng 1PH.
Sapul sa video ang pananamantala ng ilang residenteng nagnakaw ng mga kable sa kasagsagan ng sunog sa Tondo, Maynila kahapon. 2 na ang naaresto. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Habang nagngangalit ang apoy na tumupok sa mga bahay sa binansagang Hapilan sa Barangay 105 Aroma Compound sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules. Ilang lalaki ang nakuhanan ng video, hindi para tumulong, kundi magnakaw. Ang dalawang ito abala pa sa pagputol sa mga kawad ng kuryente. Nauwi pa nga sa gulo ang agawan ng mga kable, gaya sa video naman na ito. May nagkatulakan, balyahan at hilahan. At nang makarami, pangiti-ngiti na ang grupo ng lalaking ito habang buhat-buhat ang mga naipong kable ng Meralco. Hindi yan ikinatuwa ni Manila Mayor Isko Moreno. Susunog na kayo, ninanakawan pa kayo ng kapitbahay nyo. Nahuli rin kinagabihan ang dalawa sa mga lalaking nagnakaw ng mga kable. Sarap nga pagkukutusan sa totoo lang. Pawang residente ng mismong barangay na nasunugan ng mga inaresto habang hinahanap pa ang iba nilang kasabwat na kapitbahay lang din nila. Actually, yung iba sa kanila, may balak ng isurrender ng kanilang mga magulang. May mga minors, may mga legal age. Umaabot sa higit 800 pamilya o lampas 4,000 residente ang nasunugan sa Vicente Lim Elementary School na isa sa 4 na evacuation centers. Siksikan ang mga bakwi. Para makapagtayo muli sila ng bahay, binigyan ng 15,000 pesos ng Manila LGU ang bawat pamilyang apektado. Malaking tulong daw yan para sa pamilya ni Elizabeth. Lalo't wala raw siyang naisalbang gamit. Kanya-kanya raw silang pulasan sa takot na matrap sa nasusunog nilang bahay. Nagtatakbuhan kami na po. Tapos, iyak kami ng iyak yung mga kasama namin, walang nadala nila po. Inaalam pa rin ang mitsa ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Giniit ng kumpanyang DigiPlus na lehitimong investment sa kanila ng GSIS. Ayon sa DigiPlus, ginawa ang transaksyon sa ilalim ng Philippine Stock Exchange. Pero paglilinaw ng kumpanya, hindi sila direktang kasali sa transaksyon. Nabili raw ng GSIS ang shares mula sa ibang shareholder. Binunyag sa Senado na 1 bilyong pisong inilagak ng GSIS sa online gambling. Una nang sinabi ng GSIS na nanatili pa rin namang matatag ang kanilang pondo. Planong sampahan ng isang production company ng reklamong breach of contract ang magkapatid na Aljur at Vin Abrenica. Hindi raw kasi tumutulong ang dalawa sa promotion ng pelikula nilang Wild Boys. Sa August 30 na kasi ang showing ng pelikula. Hindi man lang daw dumalo ng premiere night ang magkapatid. Nagpadala na raw ng demand letter ang prod company. Itutuloy nila ang demanda kung hindi magpapaliwanag ang Abrenica brothers. Ayon naman sa kampo ni Aljur at Vin, miscommunication ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa kabilang partido. Susunod, lalaking nagluluto na sabugan ng LPG. Tuloy, lapnos ang halos buo niyang katawan. Tonela ng basura na sinisisi sa pagbaha sa NLEX na hakot mula sa Mekawayan River. At ilang BTS members may pag-groovy update sa Army. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa Peru kung saan hinahabol ng babae ang kanyang nobyo. Nang magyakap sila na out of balance ang dalawa at nahulog mula sa second floor. Nagkatampuhan daw ang magkasintahan. Sa hindi pa malinaw na dahilan, niyayakap daw noon ng babae ang nobyo pero dahil sa trahedya, namatay ang girlfriend habang kritikal ang lalaki. Nasabugan ng LPG ang lalaki nagluluto sa kanyang bahay sa Manila. Nalapnos ang halos buo niyang katawan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo.
Tahimik ang kalsadang ito sa Pandacan, Maynila pasado alas 5 ng madaling araw kahapon nang biglang lumiwanag ang bahaging yan dahil may sumabog na palang LPG. Dali-dali namang nagtulungan ang mga residente sa pag-apula ng sumiklab na apoy. Sa isa pang kuha na CCTV, makikita ang lalaking yan na nalapnos ang balat. Kinilala siyang si Anicete Benito, 41 anyos. Ayon sa anak ng biktima, nagluluto si Anicete ng pambentang almusal nang mangyari ang insidente. Nakalabas naman daw ito agad ng bahay pero agad na bumalik para kunin ang dalawang anak na natutulog sa bahay. Kaya nabagsakan pa siya ng nasusunog na lona. 90% po ng ano niya. Ang itim na po ng mga balat niya, yung buhok niya po nasunog na din, yung makuan niya maitim na po. Masakit, syempre, mas inuna niya pa rin talaga yung kapakanan namin magkapatid. Hindi umano tinanggap ang biktima sa unang ospital na pinagdalhan sa kanya kaya dumiretso na sila sa PGH. Dito, isinailalim siya sa operasyon. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ng biktima. Thank you kay God, binuhay niya ulit si Papa. Humihingi naman ng tulong ang pamilya ng biktima para sa panggamot ni Benito. Inaalam pa sa ngayon ang sanhi ng pagsabog ng LPG. Nagpaalala naman ang BFP sa ligtas na paggamit nito. Kung bibili, dapat sa authorized dealers lang. Mahigpit dapat ang pagkakakabit ng hose sa LPG para maiwasan ang leak o tagas. Isang indikasyon ng leak ay ang masangsang na amoy ng LPG. Kaya dapat gawing regular ang pagsusuri nito. Pwedeng gamit ang basang sponge na may sabon. So makita nito sir, kung makikita po natin na nagkakaroon po ng bula-bula, ibig sabihin po butas po yung hose na. At pag nakita po natin sir na may bula-bula dyan, tuloy-tuloy po, continuous po ang bula na. Ibig sabihin po sir, mayroon pong leak. Kung may leak, isara ang mismong tangke at palitan na ang hose. Ilagay rin daw sa well-ventilated area ang LPG para ligtas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagsagawa ng clean-up drive sa May Kawayan River sa Bulacan na umapaw noong kasagsagan ng habagat. Ito ang sinisisi sa bahang umabot hanggang sa North Luzon Expressway. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sangkaterbang basura at water lily ang manu-manong hinakot sa May Kawayan River sa Bulacan. Naipon ito sa Kaingin Bridge na boundary na ng lungsod at Valenzuela. Sa dami, kinailangan ng gumamit ng backhoe. From here papuntang Manila Bay, kailangan makaagos agad ng tubig nang maiwasan yung lalong-lalo na may mga malalakas na pag-ulan at may mga bagyo. Isang lugar na ito sa mga umapaw ng kasagsagan ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ito rin na nagdulot ng bahang umabot sa North Luzon Expressway. Sa dami ng mga basura naglutangan, hindi na nga makita halos ang trash trap at malapit na rin maabot ang mismong tulay. Sabi ng MMDA, may mga nakukuha na rin sila mula sa ilog ng mga sofa, refrigerator at iba pa malalaking bagay. Sa katunayan, aabot ng araw sa 400 toneladang basura ang nahakot nila sa lugar mula pa lamang nitong Hunyo. Bakit nga ba kasi hindi maubos-ubos sa mga basura rito? Nakita ho namin may mga pabrika, may nakatira ho sa gilid. Talaga pong hindi maiwasan na linisin man namin, mapupuno ulit ito. Depensa ng Barangay Kaingin na nakakasakop sa lugar, inanod lang daw ang mga basura sa kanila na galing sa Valenzuela, Caloocan at Quezon City. Sa kabilang ang cash basics ng basura dito. Kasi ito ang pinaka main river eh. Hindi naman to creek eh. Lahat ng creek po dyan nanggagaling dito po sa amin bumabagsak. Sabi naman ng Metro Pacific Tollways Corporation na namamahala sa NLEX, magdaragdag sila ng cistern o imbakan ng tubig sa expressway na singlaki ng 8 Olympic size na swimming pool. We will have bigger capacity now kasi nagbabago, may climate change, mas malaki na ho ang nagiging epekto nito sa ating expressways. Flooding incidents na dapat nangyayari 1 in 100 years, nangyayari na parang halos taon-taon na ho. Magpupulong naman ang Valenzuela at May Kawayan LGU kung paano hihigpitan ang pagtatapon ng mga basura sa ilog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Si MPTC Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Posibleng sibakin ng police medyo na nang molestya umano sa isang kadete ng PNPA. Ayon po ito sa National Police Commission na naglunsad na ng motu proprio investigation para sa naturang pulis. Pero gate ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Calinisan, dapat ay diretso na sa rape ang reklamo imbes na acts of lasciviousness.
sa paunang investigasyon. Nilasing umano ng opisyal ang kadete bago paghubarin at gawa ng kalaswaan. Inikayat naman ng NAPOLCO na magsalita at huwag matakot kung may iba pang biktima ng pamumulestya sa PNPA. Kung mapapatunayan to, klarong dismissal from the service to. Wala na pag-uusapan dito. Kung kailangan managot tong taong to, diinan nito. Hindi ito example ng tamang pamamaraan at we need to weed out bad eggs from the service. Siyam ang patay habang 14 ang sugatan matapos mahulog ang sinakyan nilang dump truck sa 40 metrong bangin sa Lebac, Sultan Kudarat. Ayon sa mga pulis, galing daw sa pamamanhikan ng 23 magkakaanak na sakay ng truck. Pauwi sila sa Maguindanao del Norte nang mawala ng preno ang truck at madisgrasya. Hindi na sinampahan ng reklamo ang truck driver na kanila ring kaanak. Samantala, sa pool sa dashcam video ang isang mixer truck na nahulog din sa bangin sa Dinalupihan, Bataan. Nakatalon pa ang driver mula sa truck na bumangga sa isang van. Inararo nitong isang tindahan at karinderya bago tuluyang nahulog sa bangin. Sugatan ng truck driver at 2 kumakain sa karinderya. Lumalabas na nawala ng kontrol ang driver. Nangako ang kumpanyang may-ari ng truck na sasagutin ang gastos ng mga naagrabyado. Abangan, Golden Retriever game na tinulungan ng fur parent niyang hilahin ang galon ng tubig. At BTS-V, pasabog ang face card sa cover ng isang magazine. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Magde-debut na ang panibagong boy band sa ilalim ng Big Hit Music na ka-label din ng BTS at Tomorrow by Together. Ni-reveal ng agency na Cortez ang name ng bagong grupo. Kinabibilangan niya ng members na sina Martin, James, June, Songyeon at Kyunho. Sa kanilang teaser video, makikita ang involvement nila sa production ng music. Ayon sa ilang reports, sa August 18 ang kanilang official debut. Pero bago yan, magpe-premiere sila sa Hybe Labels YouTube channel this August 10. Happy vibes ang bonding ng BTS sa bago nilang Groovy. All smiles sina Suga, RM, Jimin, V at J-Hope. Pinost yan ni Jimin sa IG kung saan chill mode lang sila sa tabi ng dagat at sa isang restaurant. Ayon sa report, sa March 2026, magpo-full comeback ang BTS. Speaking of V, pasabog ang kanyang visual as cover star sa Volume 9 issue ng isang magazine sa South Korea. Ito ang first magazine feature ni Taeyong after ma-discharge sa military. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, naghatid ng good vibes ang isang Golden Retriever online. Tinutulungan niya ang kanyang fur parents sa dalang galon ng tubig. Yan po ang 1-year-old na si Liora mula Santa Maria, Bulacan. Agad niyang inassist ang kanyang fur dad nang dumating ang galon ng mineral water. Kwento ng kanyang fur mom na sanay daw si Liora na tulungan siya tuwing may nagde-deliver ng tubig. Kaya ginagawa rin ito ni Liora sa kanyang partner. Yan ang genuine act of kindness. Yung next niyan, dapat turuan din magugas ng pinggan. Household chores. Kung maneho, no? Parang mas malala yung maneho. Hanggang hugas lang ang pinggan Kahit kaya mabait yan. Kasi 1-year-old pa lang siya eh. Oo. Pag nag-teenager na yan, hindi na tutulong. Nagiging sotil din, Tapos no? parati nasa cellphone na lang yan. Wow, sa cellphone na. Sinirahan mo agad siya. At Joke lang yun. grabe ka sa pinlano mo yung buhay niya. Kung mabuti talaga siya. Liora, hello. Okay. Webes na po. Isang araw na lang. Weekend na.
Ibig sabihin Pasko Ay, na eh. natawa na sila lahat sa'yo, Sir Ed. Yan po ang 45 minutong pagimay sa Malagang Headlines. Gusto ko yung matatapos na sumabit ka pa. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa magbabalita. Ako po si Mayan Los Bayan. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.